Kayo ba'y nagbabasa ng Bible? Nabasa niyo na ho ba ang unang Tesalonica? Dito po ay itinuturo sa atin, mga minamahal, na mga apostoles ay hindi lang po nangangaral lang salita ng Diyos. Isang malaking bagay na ikaw ay nangangaral ng Ebanghelyo. Pero dapat kabuntot dito yung ehemplo ng buhay. Kaya sabi diyan, sapagkat, verse 5, for our gospel came not unto you in word only. We do not just preach the gospel, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know. What manner of men? What manner of men? Ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay ideal. Sa pag-aakay ho ng kaluluwa, napakahalaga po ng magandang halimbawa ng buhay. Are you there? Kaya sabi niya, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Hindi lang sila nangaral, kundi sila'y naging magandang halimbawa. And then verse 6, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Then verse 9, for they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Tayo po'y gustong-gustong magbunga. Gusto ko pong maabot sana natin yung ating goal na 220. Marami sanang maligtas sa ministry ng God is Able Baptist Church. Pero mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay buhay na halimbawa. We believe that our God testimony is not the power of God in saving the sinners. Yun po yung nakakatulong. Still, the gospel is the power of God unto salvation. Pero, napakalaking tulong na yung mga iniligtas ay kinakikitaan ng magandang buhay. Hindi ho ang magandang buhay ay nakikita sa magandang bahay lamang. Magandang sakyan. Yung magandang pagkatao na binago ni Kristo. Na minsan nakakalungkot, kahit totoo naman ang sinasabi natin sa iba, pero hindi pa rin maniwala kasi salungat sa sinasabi ng ating pamumuhay. Amen? Kaya nga, sabi ng talata, as you know what manner of men we were among you for your sake. Kaya mga minamahal, napakahalaga na ang ating buhay ay ideal. Isang huwaran, isang magandang ehemplo, hindi nakapagliligtas na makita nilang ikaw ay magandang buhay. Pero nakatutulong yon para makita nila na ang iyong buhay may Diyos nga. Tama ba? Napakahalaga po niyan. At dito mapapansin po natin, mga minamahal, bilang si Pablo ay mangangaral, sinisikap niyang maging magandang halimbawa. Pero meron po akong idadagdag. Hindi ko po dadagdagan ng talata. Na ating babalangkasin, ating tutuklasin, ating titingnan, na dapat makita natin na ang buhay na nagpapakita ng magandang ehemplo sa lipunan ay hindi lamang ang mga apostoles. Hindi lamang ang mga pastors. Kundi lahat ng buhay na may Diyos. Dahil maniwala kayo, hindi lang kung tunay kang mananampalataya, are you a genuine believers?
Kayo ba'y tunay na mananampalataya ng Panginoon? Si Pablo ay hindi nagkaroon ng magandang ehemplo ang buhay sa mga taong gusto niyang akayin, patibayin, dahil siya'y apostol. Hindi, dahil siya'y may Diyos. Ako at ang sino man sa atin ay hindi magiging magandang ehemplo sa iba dahil ikaw ay pastor, dahil ikaw ay worker, dahil ikaw ay asawa ng pastor, dahil anak ka ng pastor, dahil ikaw ay membro ng God is Able Baptist Church. No! Ikaw ay dapat maging mabuting halimbawa dahil ikaw ay may Diyos. Ikaw ba ay may Diyos? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, tingnan nyo ha. Verse 7. Basahin natin ang verse 7. Para patunayan ko sa inyo na hindi lamang ang nag-aakay ng kaluluwa, hindi lang apostoles, hindi lang pastor, hindi lang yung mga involved sa soul winning, ang dapat magsikap na maging mabuting halimbawa. Tingnan nyo po yung kanyang kinakausap, ang taga-Thessalonica. Ano pat kayo'y naging uliran? Tingnan nyo ha? Sila nangangaral, nagsisikap maging uliran sa kanilang pinangangaralan. Pero yung kanilang pinangangaralan, naging uliran din. Sa mga minamahal, hinahamon ko kayo. Kapag tunay kang mananampalataya, tunay kay mang Diyos, tunay ka mang Diyos, hindi ka man pastor. Basta kay tunay na may Diyos, dapat isa kang uliran. Hindi ka man workers, at tunay kang may Diyos, dapat isa kang uliran. Amen. Hindi pang apostol lamang ang pagiging uliran. Hindi pagiging pastor lang ang pagiging uliran. Kundi sa lahat na may totoong Diyos, ang buhay dapat maging uliran. Amen. Kayo ba'y mabuting uliran sa inyong tahanan, sa inyong paaralan? Kita ba na may Diyos ka? Kasi minsan mahirap paniwalaan ng taong may Diyos ka kung hindi nga kita. Amen? Ang sabi ng verse 7, ano pat kayo naging uliran ng lahat ng nangananampalatayang nanga sa Macedonia at nanga sa Akaya? Tanyo, hindi gagabilao ang saklaw ng kanilang impluensya. Are you there? Minsan nakakalungkot, pamilya mo pa lamang, hindi ka na maging uliran. School mo pa lang, hindi ka maging uliran. Sa pinagtatrabahuhan mo, hindi ka maging uliran. Let's examine always our relationship with Christ. Are we an ideal for others? Verse 8. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon mula sa inyo. Amen. Kagalingang buhat sa isang buhay na talagang may Diyos ay nabansag sa iyo ang salita ng Diyos. Hindi ang tagal-tagal mo na hindi ka pa naimik kay Kristo. Tayo may isang buhay na halimbawa para kay Kristo. Amen! Tayo may isang buhay na kinakikitaan talaga ng isang tunay na mananampalataya. At sa ating buhay, tayo nagiging huwaran sa mga taong wala pa sa Diyos. Verse 18. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya. Tinan niyo ha? Kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Nanupat kami ay wala nang kailangan magsabi pa ng anuman. Kaya ako mga kapatid, naniniwala ako, masama ang Facebook pag mali ang gamit.
May iniwalang masama ang cellphone pag mali ang gamit. Pero hindi yan masama sa akin. Pag yan igagamitin ko para ako'y makaabot sa maraming buhay ng tao sa pangaral ng salita ng Diyos. Hindi ako extreme dyan. Ibay talaga parang nandidiri pag nakahawak ng cellphone, ibigay mo sa akin. Gagamitin ko ng tama yan. Pero ngayon ay pinandodota mo lang, pinagmo-mobile legend mo lang yan. Kung ako sa iyo, basagin mo na yan. Inaalipin ka lang ni Satanas. Pinagtitiktok mo lang yan, ipinaliligaw mo lang yan ng palihim. Tama ba? Una, sa Thessalonica. Kaya bakit dapat tayo ideal? Number one, true believers has the living and true God. Hindi apostol lang ang may buhay na Diyos at tunay na Diyos. Lahat ng tunay na mananampalataya. Amen? Kaya hindi ang magsisikap lamang na maging uliran na isang tunay na mananampalataya sa kanilang tahanan, sa kanilang lipunan, sa kanilang paaralan, sa kanilang pinapasukang hanap buhay, saan ka man ipadpad. Dapat isa kang uliran. Ang ugat niyan, ang sanhi niyan, meron kang Diyos. At anong klaseng Diyos? Buhay at tunay. Tingnan niyo po ang verse 9. Verse 9. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paano nangakapasok kami sa inyo at kung paano nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, kapag ikaw ay may Diyos na buhay, iiwanan mo na ang mga Diyos na patay. Tama ba? Kaya sabi, at kung paano nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay. Kung ikaw nga hindi ka pagligtas, naglilingkod ka sa Diyos na patay. Pati bulaklak ng kapitbahay, inuubos mo pag Mayo. Ikaw pa yung di primerang magdadasal. Awit ng ano? Anong awit yun? Halina at tayo ngayon mag-41. Kalahin mo sa patay na Diyos, active ka. Tapos ngayon, sabi mo may buhay kang Diyos. Anong ginagawa mo? Tama ba? Eh kung yung patay na Diyos, ba't ka napapakilos? Bakit buhay ang Diyos na meron ka? Wala kang magawa. Ay tabing silangan ha. Sa totoo na, napakaraming yung aktibo sa patay na Diyos. Baptista, ay kibusa. Ano? Maraming mga ina, mga ama, hindi madala sa simbahan ng anak, pero sa tuklungan, nandun. Bakit? May busa. Amen? At kung paano nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Ang tunay na Diyos buhay. Alam mo kapag siya'y tunay, di tunay. Alam mo si Utoy, minsan nakakaisip din yung tanong yan. Dami niyang tanong. Sabi niya, Dati, bakit tunay ang Diyos? Sagutin nyo nga. Ang bera itong aking anak na ito. Hahalugugin ang aking theology. Bakit, Daddy, tunay ang Diyos? Alam mo, ang sagot, hindi sasagutin ko. Kasi, halata sa kanya nilikha. Oo nga po. Bakit nga siya ay, kaya nga siya ay nakalikha dahil siya ay tunay. Bakit siya tunay? Malalim. 6 years old, nagtatanong ng ganun. Sabi ko, ay tunay eh. Ay tunay eh. Are you there?
Ang tunay na Diyos, buhay. Lumikha ng lahat ng bagay, pinanggalingan ng lahat ng bagay. Nasa iyong puso ba yan? Nasa iyong buhay ba yan? Imposible ka namang hindi maging uliran. Dinatngan ka ng walang kasing dakilang Diyos. Aba, 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 aba. Ay awanding. Ay awanding. Amen. Are you with me? Tingnan niyo po ang Psalms 115, 1-9. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi yung pangalan ay ibibigay kong karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Bakit siya may ginagawa? Buhay. Buhay. Amen. Yung ang patay, nakaka-impluensya. Bigyan mo itong Diyos nito'y buhay, walang ma-impluensya sa iyo. Ano kaya? Paano mo ilalagay yon? Amen. At tingnan niyo po ang Diyos ng ang Diyos ng mali. Ngayon po, verse 4. Ang kanila mga Diyos-Diyosan ni pilak at ginto. Yari! Tingnan niyo, ang fake na Diyos ay ginawa. Ang tunay na Diyos gumawa. Verse 5. Sila'y may mga bibig. Digat may bibig sila, kaganda pa nga ay kakikipot. Hindi naalis yung lipstick. Pero ano? Hindi na nagsasalita. Yan ay fake. At kung tunay kang anak ng Diyos, iniwanan mo na yan. Pero nung hindi ka pa anak ng Diyos, yan ang Diyos mo. Napapakilos ka niyan. Pero ngayon, tunay ang Diyos mo. Napapakilos ka ba niya? Sila yung mga bibig. Ngunit sila hindi na nagsasalita. Tingnan nyo, ha? Kalahin mo yung mga tao, sub-subjiyan. Inalayad, dinasalan ng dinasalan. Wala nga kwenta yan. Saan nakakita ang bibig? Hindi naman nakakaimik. Eh di gusto ko pa yung bingot, kahit paano yung maingay. There was a man whose name was Ngan. Pag sa ingay ng pastor na yon, di niya alam kami nagtatawanan na. Kaya pag daw siya nagpe-preach, huwag kayong maingay. Ninanganan niyo ako mainginihan. Ingay na ingay niyo, ma. O nga naman. Di pa kayo makikinig, ninanganan niyo ako maintindihan. Pero mas magaling pa siya kaysa Diyos ang may bibig, di naman nakakaimik. Ano pa? Mga matay meron sila, pero hindi sila nakakakita. May katatawag sa gayang Diyos. Tama ba? Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Kahit pa alas 6, umorasyon ka ng umorasyon. Sa patay na Diyos, walang silbi yan. Bakit? Ang panalangin mo din may walang silbi. Bakit? Record! Mga ilong, pambihira. Ngaling-ngaling ko na magpalit kami. Bigas sa tatangos ng mga ilong ng mga yan. Amen? Pero hindi sila nakakaamoy. Tama? Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi nakatatangan. May paa, ngunit hindi nakalalakad. Nagsasalita man sila sa kanilang ngalang-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila, ay magiging gaya nilang inutil. Oo, kahit sa kanila na tumitiwala dyan. Inutil ang buhay na hindi sa Diyos nagtitiwala. Yung tunay at buhay na Diyos. Ay ang tanong, nagtitiwala ka ba? Sa tunay at buhay na Diyos. So dapat hindi ka inutil. Dapat napapakinabangan ka. Amen? Amen. May napapagalaw ngayong ganyang klaseng Diyos. At di lalo yung tunay na Diyos. Tama ba? Tama ba?
Ang Diyos ba'y napapagalaw ka? Ako ay magpupulpul. Siguro ako nakakalakad, efren bata ako. Hilig ko yan eh. Alam ko ang prinsipyo niyan. May pulse din ako. May epektos din ako. Kaya ko mag-epektos dun sa plat na na plastic, di lalo sa bola. Alam mo ang prinsipyo, hawak mo ang bato. At ako, inaano mo yung bato, tapos saka ititira mo, pag tinamaan yung bola ng bato, sagit-sit yun. Depende sa lakas ng iyong pagsargo. Nakakailang uli-uli sa banda. Hindi tayo uubra sa lakas na dumating sa buhay mo. But hindi ka natalsik. Nakalungkot. Kaya nga kahit lumpo, hindi naging hadlang maglingkod sa Diyos. Kasi malakas yung dumating sa aking buhay. Alam mo itong sitwasyong ito, kung walang Diyos na dumating, hindi ako magiging uliran. Ang nagiging dahilan kung bakit ako'y nagiging uliran, may dumating na Diyos na buhay at tunay. Ano ba, ikaw ay magiging huwaran, uliran, kung totoong may Diyos ka. At yung Diyos na buhay. Kaya niyang alisin sa kasalanan. Kaya kanyang alisin sa mga maling gawi. Bakit? Ang Diyos ay malakas para ikaw ay patalsikin dyan. Lagi ko nauulit sa inyo nung ako'y bata, ako'y nabangga ng bike sa tramo. Nung ako'y nabangga ng bike, gulong ako. Nilalo kong bus yun. Kaya mabangga ng bus. Ano kaya mangyayari sa iyo? Pingkot ang bus. Ikaw ay lusit. Tama ba? Mas malakas ang Diyos kaysa humahagibis na bus. Nadatngan ka niya. Sabi mo, meron kang Diyos. Meron ba kayong Diyos? Meron ba kayong Diyos? Sige nga, harangan mo ang bus. Harangan mo nga ang bus sa kalsada. $6 million man, Superman, Wonder Woman, Iron Man, Spider-Man. Pinagsama-sama mo na, hindi mo kayang harangan ang bus na rumaragasa. Bet ang Diyos, nakakapag-alibay ka. Ang hina naman ng Diyos, malakas pa ang bus. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yun? Nakakalungkot ang Kristiyano ngayon. Sana hindi tayo pang bibig lang na Kristiyano. Sana totoo tayo. Kung ang Diyos ay tunay, di dapat tunay ka rin. Ay matinding siyasatan yan. Amen. Amen. May nakatira kasi tayong masamang ugali pa sa ating pagkatao eh. Pero mas malakas pa rin ang Diyos doon. Sa daming mga Kristiyanong nasanay na sa pangatwiran. Ay, iwan din. Alam mo kung bakit ikaw at ako'y uliran? Tunay kang mananampalataya eh. Ang tunay na mananampalataya, may Diyos. Kaya hindi si Pablo lang dapat ang uliran. Hindi yung mga nangangaral lang ng salita ng Diyos ang dapat uliran. Dahil ang ground kung bakit ikaw, tayong lahat, ay maging uliran, lalo sa ating inaakay. Dahil may Diyos ka. Kaya ba may Diyos? Para naman yung dati pa ding Diyos. Para naman yung Diyos pa rin walang kabuhay-buhay. Then number 2, not only believers, true believers, has the living and true God,
True believers has the loving God. Amen? Tingnan niyo po ang verse 10. Verse 10. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit. Wow! Tayo ba'y nag-aabang pa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus? Are we all still excited sa coming of Christ? Tayo ba'y pagod na sa mundong ito? Alam mo, yung mga taong lulong na lulong at duhapang na duhapang at enjoy na enjoy sistemang masama ng mundong ito, hindi yan excited sa pagbabalik ni Kristo. Na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga, na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Salamat kung tunay kang manampalataya, dinatngan ka ni Jesus na hindi nagalit. Iniligtas na niya tayo sa kanyang galit. Mahal ka ng Diyos. Ikaw ang tamang subject. Ikaw ang tamang lapatan ng pag-ibig ng Diyos. Kasi wala ka na sa galit ng Diyos kung ikaw ay kay Jesus na. Amen? Akala nyo mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, hindi ka kaibig-ibig. Hindi ka kaibig-ibig. Saan man tingnan ka ng Diyos, hindi ka kaibig-ibig. Tingnan mo ugali mo. Magaling ka lang naman sa iyong paningin. Maganda ka lang naman sa iyong paningin. Pero tingnan mo, obserbahan mo ugali mo. Yung pinakamabait na dito, sabi ko nga sa inyo, ilagay mo lang sa CD ang lahat ng naging laman ng utak mo, inisip mo. Huwag na yung ginawa mo, yung inisip mo lang. At panoorin namin, sabi ko sa iyo, yung pinakamalapit mo ng kaibigan, iiwanan ka. Bakit? Ganyan ka pala. Pero bakit minahal ka niya? Ginusto ka niyang mahalin. Amen! Amen! Kaya mga kapatid, ang laki ng ating utang na loob sa Diyos. Para tayo ay hilahin, maglingkod sa Diyos, at daming pangangatwiran pa. Sa totoo mga kapatid, ikipang pang-impyerno lang. Ako'y pang-impyerno lang. Amen. Talaga naman. Ano ka ang naiintindihan mo sa buhay mo? Si Kristo, para lang tayo iligtas sa Isaiah 53 verse 1, sa parusang kanyang sinabana, tiniis, siya'y nagkaroon ng itsurang walang mananasa. Ibig sabihin, nung katawanin niya ang itsura natin sa Diyos bilang makasalanan, dahil tayo nirepresent niya kung sino tayo, ibig sabihin talaga walang mananasa ang Diyos sa atin. But ikaw ay minahal. Kung tunay kang ligtas, naiintindihan mo dapat yan. Ba't naman ikaw ay hirap na hirap sumunod sa nagmahal sa iyo? Amen? Minahal ka ba ng Diyos? Are you sure of heaven? Tiyak mo bang may Diyos ka sa iyong buhay? Tiyak mo ba ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyong buhay? Na iniligtas ka na sa galit ng Diyos? Na hindi ka na parurusahan? Na hindi ka na aabot maging ng 7 years tribulation? Na hindi ka na dadalhin sa dagat-dagatang apoy dahil minahal ka ng Diyos? Amen? Ano sukli? Ano sukli? Anong palit? Anong utang na loob? Anong balik natin sa Diyos? Naintindihan niyo ba yan? Ilagay natin sa literal, panglupang usapan. Ikinayod ka ng iyong mga magulang. Makapag-aral ka lang. Tuminiw ka lang. Matapos kang pag-aralin, may taguyod. Anong balik mo sa magulang? Anong balik mo sa magulang? Walang tutumbas pag samasamahin mo ng lahat ng magulang sa Diyos, hindi aabot ng kalingkingan. Dahil walang magulang na kayang magbigay sa iyo ng pusong tumitibok.
ng matang nakakakita, ng tainga nakakarinig, ng kaluluwa. Lahat ng ini-enjoy mo dyan, hindi bigay ng iyong mga magulang. Binigyan din lang sila. Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob sa mga magulang mo, mas lalong dapat sa Diyos na nagmahal sa iyo. Amen. Kaya dapat may maganda tayong ugali. Dapat maging uliran tayo. Hindi dahil ikaw ay apostol. Hindi dahil ikaw ay pastor. Ano man dahilan? Dahil meron kang Diyos. Diyos, the living God and true God. Then, loving God. Verse 4 and 5. Ano sabi ng verse 4 and 5? Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos. Minamahal ng Diyos. Amen. Ay mga kapatid, napaka-privilege natin. Hindi lahat ng tao ay nasa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan ng tao. Lahat ng tao hindi ligtas. Nasa ilalim ka ng galit ng Diyos. At kung ikaw na may ligtas, minamahal ka ng Diyos. Ay di dapat magpakita ka ng magandang huwaran. Maging uliran ka na makita sa iyo na may pag-ibig ang Diyos sa iyong buhay. Kalahin mo, nung mahalin ka ng Diyos, iniwan niya ang kalwalhatian. Tapos mahal mo ang Diyos, di mo maiwanan ng bahay para sumimba. Mahirap na yan, nakalikad ka pa ng politiko. Ay araw ng linggo. Ito salamat, nagpapaalam kayo sa akin. Salamat. Pero ito ang tanong ko, ako ba sinasamba nyo dito? Doon kayo magpaalam. Kung payag siya. Antingin ko hindi. Antingin ko hindi. Bago dumating ang isang araw ng linggo, Miyerkules ngayon, wala ka na. Hey! Hey! Miyerkules ka ngayon, wala na. Tais mo yung wala na. Pag-aakay mo ng kaluluwa, wala na. Ano ka ngayon? Lahat na yung wala na. Abay, magwala ka na. Yan ga ang utang na loob. O ang babaw natin sa Diyos. Ang babaw natin sa Diyos. Kaya minsan pag may nagpapaalam, hindi mo na ako naimik. Hindi mo na ako naimik. Sa isip ko na lang, paalam ka sa Diyos. Hindi ako ang inyong sinasamba dito. Hindi ako puon. Hindi kayo sa akin mananagot sa Diyos na sinasabi mong nasa buhay mo. Amen. Amen! Siguro, mas may katwira pang wala ka din kung ikaw ay may oxygen na sa ospital. Pero wala ka din abala ka sa ibang tao, pero hindi ka abala sa Diyos. Nakakahiya yan. Amen. Amen! Bakit kaya mong mamatay sa kasipagan para sa tao? Kailan mo ginawa yan? Para sa Diyos na nagmahal sa iyo. Kaya mong sabanahin ang puyat. Kaya mong sabanahin, maubusan ka ng lakas. Dahil lang sa politiko. Dahil lang sa tao. Kailan mo ginawa yan? Para kay Kristo. Amen? O di ang Diyos mo ay piloto ko. Di ang Diyos mo ngay tao. Alam mo, pag kami nagsasabi na lapit sa akin politiko, sumimba kayo. Hindi ako pupunta sa iyo, pumunta ka sa akin. Ano sa totoo mga kapatid, kung kayo member mabango, mas mabango ako sa inyo kaysa politiko. Mas pupuntahan ako kaysa inyo. Pero kahit ako'y puntahan,
Pag linggo'y linggo. Kayong pumunta dito kung gusto makatagpo ako. Kung kaya nyo, di wala. Tama ba? Pero ilan sa inyo, tapos ang gayak baga, nakakaani, nakakaumay, wala akong sinasanto dito. Wala ditong punso-punso Pilato. Kahit ako subject. What I need to preach is the Word of God. Amen. Maliwanag ko baga. Paano ka magiging ideal ng tao? Dala ka rin naman nila. Tama ba? Ito ang magandang ideal. Kaya mong tumayo sa dapat kahit sumama ang loob nila. Amen? Kaya ngayon ang simbahan, walang latoy eh. Bakit? Maraming membro, walang latoy. Tama ba? Alam mo, minsan mas magaling pa ang bungi kaysa may ngipin na nahuga lagi. Nahuga na nga si Rapa. Tama ba? True believers has the loving God. Verse 5. Nabasa na ba natin ang verse 5? Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo, salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, as Espiritu Santo, sa lubos na katiwasayan, na gaya na inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming pinakita sa inyo, sa inyo. Talagang nagpakasikap sila maging uliran. Dahil may pag-ibig sila ng Diyos eh. Chapter 5, verse 9. Tingnan niyo po, ito pa maganda. Chapter 5, verse 9. Sapagkat tayo'y, sinong tayo'y? Taga-Thessalonica. Sino taga-Thessalonica? True believers. Dahil true believers, merong God ang kanilang buhay. Ano? Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Amen? Nakakatuwa gayon. Lahat ng tunay na anak ng Diyos hindi nakatalaga sa galit. Ano ba yung galit na yan? May darating na 7 taong kapighatian. May darating na impyernong walang hanggan. Salamat ang mga anak ng Diyos, hindi nakatalaga diyan dahil mahal ka ng Diyos. Dikat ang sarap. Parang ang sarap nga. Ano? Kaya biyaya yung nakaka-relate. Kasi sa totoo, kapag hindi ka anak ng Diyos, ito ka naman pinagsasabi ng pastor na yun. Pasigaw-sigaw pa. Tama ba? Pero kung siguro ako yung nakinding bidon, labas ang puso, nagtitiktok, siguro relate na relate ka. Kasi ibang usapan ng Diyos kaysa mundo. Eh kung naandito ka, hindi ka makarelate, tao ka ng mundo. Hindi ka tao ng Diyos. At delikado ka. Nasa ilalim ka ng Diyos. O ng poot ng Diyos. Then number 3, not only the true believer has the living and true God, true believers has the loving God. True believers, ito pa maganda mga kapatid, has the lodging Holy Spirit. Hey, verse 5. Ang tunay naman ng palataya, tinitirahan ng banal na Espiritu. Tama ba ka? Tama ba? Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, as sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming pinakita sa inyo dahil sa inyo. Mga kapatid, ang habang bagtas niyan ng mga talataan, hindi ko alam kung babasa lahat, na nagtitibay ng tunay na anak ng Diyos, kaya dapat maging ideal ang buhay. Kung ikaw ay tatay na may Diyos ang buhay, ideal ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay Mother's Day, Happy Mother's Day po.
Taas nga po ang kamay ng lahat ng mga ina. Okay, Happy Mother's Day po. Kayong mga ina, dapat kayo uliran sa Diyos sa inyong mga anak. Amen. Hindi yung kontra kayo mismo pagsisimbangin yung mga anak. Kayo pa nga dapat ang nagsusulsol. Amen. Hindi mo na nga magampanan ng pagsimba, di yung anak man lamang sulsulin mo. Tama ba? True believers has the lodging Holy Spirit. Ngayon, mga kapatid, dito na lang tayo pumunta. Dito sa Galatia, chapter 5, verse 22 and 23. Nandiyan pa ba kayo? Tingnan nyo ha. Datapot ang bunga ng Espiritu. Sino ba yung Espiritu yon? Holy Spirit. Nakatira ba sa inyo yon? Nakatira ho ba sa inyo yon? Hindi ko na patataasin ng kamay na tinitirahan. Lumakas na lang ng amen na tinitirahan. Yun po ang tinitirahan ng Holy Spirit. Pakilakas ang amen. Okay, siyempre, kung tumitira ang Holy Spirit, kasama yung bunga ng Holy Spirit. Kaya ideal ang may Diyos. Tama. Di ka tambaho ng ebak. Mabaho ba ang ebak? Halatang may ebak ka eh. Halata sa amoy. Hindi na paghihiwalay ang ebak at ang kanyang amoy. Hindi may hiwalay ang baga sa usok. Kaya nga na usok, may baga. Kaya nga daw may chismis, may pinag-uugatan. Talaga niyang gagaling yung mga marites kayo. Kaya daw may usok, may baga. So kaya kay ideal man, meron kang Holy Spirit. Tama. Tingnan niyo po ang bunga ng Holy Spirit. Amen! Naku, Maria Josep. Nakakalungkot. Minsan, ang inuunawa pa ay yung may Holy Spirit ng unbeliever. Nakakahiyang mangyari yan. Dapat yung Holy Spirit na nakatira sa iyo, yan ang dahilan kung bakit ikaw ang umuunawa at nagiging mabuting halimbawa sa mga taong hindi ligtas dahil ikaw ang ligtas eh. Dapat kung may matiisin, yung ligtas. Kaya kung kayo may mga unbeliever na hindi pa ligtas, abay kayo magpakita na kayo may Holy Spirit. Hindi naman yung parang sila pa ang bumait kaysa iyo. Parang sila pa ang may prinsipyo kaysa iyo. Sila'y matatag sa problema. Ikaw naman, dinadaan agad sa Facebook. Kaunti lang ang problema. Ay, ano kaya? Ay, huwag kang magtaka. Baka hindi mo maakay ang mahal mo sa buhay dahil tisod sa'yo. Amen. Amen. Ayan ang bunga ng Holy Spirit. Katuwaan. Amen. Saka pag-ibig. Tignan niya, pag-ibig. Kaya maghanap kayo ng Kristiyano na mapapangasawa. Dahil may instinct ng pag-ibig, may pag-ibig pang galing sa Diyos. O edi kay guguyamin, ay puro pag-ibig. Di ang tamis. May pag-ibig ng Diyos, may pag-ibig galing sa iyo. Abay, pulot po kuyutan talaga yan. Pero pag wala, atangya yan. Salamat, may kasalan tayo kahapon. Nandito pa rin. Talaga na. Kumusta ka kayo? Ay, kaya nga na may mag-asawa na eh. Dahil po ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. May Holy Spirit ka ba? May Holy Spirit ka ba? O, anong bunga niyan? Anong bunga niyan? Masama ba ang pag-ibig? Ideal ang pag-ibig. Saan mo man ilapat ang pag-ibig, ideal yan. Wag laang pala sa sugal. Wag laang sa alak. Pero yung pag-ibig sa gawaing tama, pag-ibig sa kasipagan, pag-ibig sa Diyos, ideal yan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka dadalhin sa pag-ibig sa sugal. Kayo ba'y nagmamahal? O bangayan ang bangayan?
Walang bangayan sa pag-ibig. Bilang tao, nangyayari yun, pero yung nahuhupa din dahil ng pag-ibig. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Nakakaumay ng mga balita, bangaya na ng bangaya. Katatanda ni bangayan pa ng bangaya. Pag may pag-ibig, tayo umiibig. Huwag na tayo lalabaya. Tayo kay Jory, kay Nine. Huwag mong sabihin kakunti ng buhok mo, mahal kita. Natataklo ba ng lahat ng ayaw mo pag nagmamahal ka? Tama si Madam nang magmahal sa akin, lahat tinakluban Ano ba? Kumusta kayo? Kaya, andito ba si I love you all? Mananalo yun. Ano ba, bukang bibig, I love you all. Amen? Kaya bang mag-asawahan? Nagsasawaan o... Kaya ba yung nagmamahalan pa mag-asawa? Alam mo, hindi ka maubusan ng pag-ibig pag ang Holy Spirit nakatira sa iyo. Kasi siya ang source of love. Kayo pareho pang may source. Wala lang pera, walang source. Pero kung kayo may Holy Spirit, walang mananatiling away. Hindi maiwasan pero hindi yung tatagal. Tama ba? Walang singhalan na habang buhay. Walang sisihan na habang buhay. Walang turuan na habang buhay. Dahil sa pag-ibig, nagtatakluban ng pagkukulang. Kaya ideal kapag ikay may Holy Spirit, akala mo meron kang pag-ibig. Pati nga kaaway mo, kaya mong mahalin Bakit sabi ng Panginoon, patayin mo na siya. Kami ang mag-asawa dumarating din na hindi pagkakaintindihan. Pero ang bigat sa puso pagka nakatira doon, dahil may Holy Spirit ka, kahit galit ka na, kahit yamot na yamot ka na, mamay dadais ka, mamay I love you. Alam, may mga pagkakataong nilulunok mo na yung pride mo just to maintain relationship na good. Why? There's love. Kaya very ideal ang Kristiyanong may Diyos. Huwag mong antayin maging apostol ka. Huwag mong antayin ikaw ay maging pastor. Huwag mong antayin kayo maging worker. Sapat ang dahilan para kayo maging ideal kung may Diyos ka. Kung may Holy Spirit ka. Ano pa ang bunga? Katuwaan. Amen. Katuwaan. Kaya huwag maghahanapin sa boyfriend dyan. Minsan yung pa nga nagpapalungkot sa iyo Magandang makuha mong boyfriend, yung may katuwaan din sa Diyos. May katuwaan din sa gawain. Hindi yung kukontra sa iyo sa Diyos. Yung kukontra sa paglilingkod sa iyo sa Diyos. Nako! Bigay ko sa iyo. Ay, ina ko po, Maria Joseph. Salamat po. Katuwaan. Kayo ba'y masaya pa? Kayo ba'y masaya pa sa Panginoon? Kaya mamayang hapon, wala na ako pang... Sa linggo, baka hindi ako makabalak dahil dala ng labis na galak. Kapayapaan. Kayo ba'y may kapayapaan pa? Kayo ba'y magkasundo pa ng Diyos? Ibig sabihin, yung ginagawa mo ayon sa Kanya. Kayo ba'y may kapayapaan sa kapatiran dito? Ay, dalawa na naman ang pinto natin. No? Ako, dadaan si kapatid doon. Hindi ako. Nako. Huwag tayong magkunwari. Hindi ka lalago sa Panginoon. Tama ba? Kayo ba, membro, may kapayapaan sa pastor niyo?
Pati nga ng mata niya. Pag ako'y nagpipreach na ng maling panahon panliligaw, may kapayapaan pa kayo sa akin? Pwede mo maibigay sa akin yung code number. Alam mo, basagin na sana ng pain yung cellphone mo kung dyan ginagawa mo sa kawalang yaan. Gamitin mo ng matino yan. Amen? Amen? Alam mo, kung ako'y lalaki, ang hahanapin kong kaibigan, lalaki din. Kung kaibigan talaga ang pakay ko. Kaibigan eh. Ang aking talagang pinupuntri, ang close friend, lalaki. Pag ako'y lalaki. Kapag ako'y babae, ang pupuntriyahin kong close friend, babae. Pero questionable na ang best friend mo, opposite. Huwag mo akong pagbintahan ng buhangin, taga-dagat ako. Maglalako ka ng buhangin sa dagat! Huwag mo sabihin sa akin, best friend ko lang siya! Amen? Tama ba? Sinungaling. Wala kang sigla eh. Pinipighati mo ang Holy Spirit sa iyong buhay. Isa kang sinungaling. Hindi ka pagpapalain ng Diyos na isa kang sinungaling. Hindi giginhawa ang iyong kalooban na isa kang sinungaling. May Holy Spirit na napipighati. Amen? Best friend ko siya, pastor. Pero pag may nakitang kades na ibang babae, yan ang baga sinasabing best friend. Ako ho ang magkakasal sa inyo, kahit wala akong license. Pag inonor ninyo ang tamang proseso. Amen? Oh, mahaba na uli ang aking inspiration. Baka may hahabol. Wag naman yung kung kailang pa-expired na uli. Matagal din mong maglakad ng license. Kaya meron pa akong 3 years bago ma-expired. Baka ninong ko at ninang Bioli, baka gusto nyong magdaos uli ng silver and gold. Si Brother Jay sa Caster Dines, baka kayo mga bubot, malayo pa kayo. Mag-aral kayo mga bubot. Magsipag kayo sa bahay nyo. Baka pundeyo ninyo'y tumahin pa. Kaya minsan di tayo paniwalaan tayo may Diyos, tayo pangkal sa bahay. Sipag na sipag sa simbahan, tamad na tamad naman sa bahay. Ang sipag-sipag sa bahay, di naman naating. Balanse! Tama ba? Ano pa ang bunga? Tingnan po natin ang bunga. Hindi ko na mababasa lahat na. Mabungangan ako eh. Bunga ng Espiritu pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod. Naku! Talaga yung pasinsyuso. Nahaba ang pasinsyuso mo. Talaga sasabog ng bulkan taal eh. Pero palibasa may Holy Spirit. Amen. I love you. Na? Kakatawa may Holy Spirit. Kaya pag may Holy Spirit, ideal ka. Ideal ka. Maganda ang buhay. Amen. Kagandahang loob, hindi yung pag nakaharap lang maganda. Plastikan. Alam mo sa bayan, bawal ang plastik. Puro supot. Pag bumili ka sana sa bayan, hindi nakabalot sa plastic. Bawal ang plastic. Supot.
Mali ba yung sinabi? Na-conscious ako sa inyo. Okay? Hindi, yung yung papel. Papel. Yeah. Hindi na plastic. Alam niyo ba yan? Ay, naman sa gayang sa pulang uni, pag kami bumili ng bonete at saka pandesal, halata mo ang sarap na nasa loob. Bakit? Nag-ano yung mantika, bonete. Wow! Eh ngayon, bonete na, wala pong mantika eh. Kaya dapat hindi lang bawal sa Batangas City ang plastic. Lalong dapat bawal sa simbahan ang plastikan. Magandang pag nakaharap pero ang loob na may, Pastor, I'm praying for you. Tama. Talagang labas sa ilong eh. Diga? Kaya mga kapatid, safe yung huwag kang magpasya na ikaw lang. Ipaalam mo sa pastor. Kasi may isang bagay, may pinag-aawayan, na ako pa mapapagdiskitahan, wala akong kalam-alam. Ang alam ko lang may saksakang gwapo ako. Tapos kayo nag-aaway. Di ba, minsan pwedeng mangyari yan? Na walang kaalam-alam, nagigisa ang pastor. Hindi nyo makakainin. Naka, kalabisan ng baybayan. Kaya halimbawa, may manghihirap sa inyo, sabihin nyo rin sa akin. Baka isang araw hindi na umattend, hindi makabayad. Pray pa naman ako ng pray sa alam magpatuloy. Magpatuloy. Ba't hindi na dating? Yung pala naman hindi makabayad. At nahihiya na. Sino may kasalanan? Hindi ako. Kung sa akin kayo nang hiram, di wala kayo mahihiram. Ang bihira kayo, paso nyo, hihiraman mo pa. Okay na? Gatap ang bunga ng Espiritu pag-ibig, katuwan, kapayapaan, pagkapahinood, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat. Kaya yun po, sapat na yun. Para ikaw ay maging ideal. Ikaw ay may Diyos. May Holy Spirit na nakatira sa iyo. Kaya ba may Holy Spirit? Pag wala kang Holy Spirit, hindi ka ideal. Number 4. True believers has the lance word of God. Verse 13. Ano ba yung lance? Yan po ay piercing, slicing, cutting. Ibig sabihin, meron tayong matalas na salita ng Diyos. Amen. Amen. Pag ikaw na, sa tagal mo nang tinataga ng salita ng Diyos, di ka pa ideal? Tama. At dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ay pinangaral sa makatid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao. O, every time you listen to your pastor, hindi ka sa akin naikinig. Ang pinapakinggan may salita ng Diyos. At dapat tanggapin mo yung salita ng Diyos. At dahil ito'y salita ng Diyos, ito'y matalas. Ito'y humihiwa. Ito'y nag-aalis ng masasamang ugali. Kaya dapat pag matagal ka nang tumatanggap ng salita ng Diyos, ideal ka na. Amen. Ang problema lang kasi, nagpaparaos lang tayo din eh. Yes, alas 12 natapos na kami. Yun lang. May nakaabot bang salita ng Diyos? Amen? Nabago ka ba ng salita ng Diyos? Kaya pagdating mo sa opisina mo, pagdating mo sa school mo, pagdating mo sa bahay mo, mas lumala. Gumaganda, diga? Sino dito ang gumanda ng gumanda ang buhay dahil lang salita ng Diyos? Hindi yung amen lang. Sino? Taas po ang kamay. Sino yung pinagaganda ng salita ng Diyos ang buhay nila? Amen. Salamat sa Diyos. Oo. But naniniwala ako sa iyo. Lalo pag nag-full time ka na. Medyo nahihilawan pa ako ng konti sa iyo. Ano? Amen. Then last. Kasi wala na akong oras.
True believers has the Lord, Jesus, the Son of God. Tama ba? Kayo ba may Panginoon sa inyong buhay? Ang dami yung binanggit kong talata, pero banggitin ko na lang isang talata. Sa Galatia, wala di yan. Kayo na bahala magbasa niyan. Kayo may magbasa. Hindi na lang kayong panood ng panood. Magbasa naman kayo. Kaya nga nilalagay natin doon sa ating doctrine eh. Tama ba? Bigay taga anak ni Selvia eh. Sister Selvia eh. Pagkatapos ng preaching ko, nakapost na agad. Amen? Mahalaga din naman nire-review yan dahil ang hirap din naman gumawa niyan. Tama ba? Galatians 3:27. Pakibasa po. Galatians 3:27. Pakibasa ng lahat. Basa. Ano daw? Ibinihes? Ibinihes. Ibinihes. Ano ba ibig sabihin na ibinihes? Hinubad. Isinuot. Isinuot. Paano hindi ka magiging ideal? Kung meron kang Jesus sa iyong buhay. Tama ba? Hindi lang si Pablo ang nagsuot kay Kristo. Hindi lang si pastor ang may suot ni Kristo. Lahat ng mananampalataya ni Kristo, ibinihis si Kristo. Ay, paano ang hindi magiging ideal niyan? Kung suot mo si Kristo. Tama ba ka? Amen? Abay, nang si Brother Jeremiah naandin eh. Ang suggestion agad niya eh, Pastor, lagyan natin ika ng ating ban ng God is Able Baptist Church sa likod. Teka muna, Utoy. Pag-aaralan muna ng mga magdadrive yan. Baka pag yan hindi na pag-aralan ng mga magdadrive, God is Able Baptist Church, ang ban nasa bangin. Amen? Nakahalihaw ng mga tao. Kaninang simbahan yun? Kaninang ban yan? God is Able Baptist Church. Kumbaga, pag nilagyan mo ng pangalang God is Able Baptist Church, abay, may responsibilidad ka ng ingatan yan, at ikaw ay maging responsableng driver. Bakit? May God is Able Baptist Church. Binihis mo si Jesus. Abay, mag-ingat. Amen. Tama ba? Huwag kang magbabaping, young people. Bihis mo si Jesus. Huwag kang magdamag sa Mobile Legend. Ang kalaban mo si Jesus. Dapat tatandaan ninyo, suot niyo si Jesus. Kaya ngayon, may sasakyan for official use only. Kapag may bait, yung may official use only, huwag mong ipagagamit yan kung kanino. Bakit? Pino pa nilagyan ng for official use only? Yung pala mong magbabasura ay gagamit din. Tama ba? Kung ikaw kay Kristo, mag-ingat tayo. Huwag kang magpagamit sa politiko. Ako sa totoo na, mas expose ako sa inyo. Totoo na. Pero wala silang naririnig. Hindi nga nila alam kung kanino ako. Hindi mo naman talaga eh. Lahat ay dala. Bakit? Nagbigay ari. Sino kaya ipuputo lahat nagbigay? Ang mga yan, wala pa silang naririnig kung sino ang akin. Pero kailan lang. Dahil malapit na bukas na Kasi gusto ko yung winnable. Ako sa Panginoon magpapagamit. Tama ba? Tama ba? Ideal ho ba kayo? Ideal ho ba kayo? Mamaya nga po, yung mga ideal, balik. May Mother's Day tayo. Tama ba? Lalo yung mga ina, baka namin nandito lahat puro ama. Mahirap bigyan yan. Amen?
Maliwanag ko baga? So kapag ikaw may Panginoon, bihis mo ang Panginoon, lahat naman ho tayo magkakamali. Lahat tayo magkakamali. Yun pa rin ang puhunan mo para wag mamalagi sa mali. Bihis mo si Jesus, ibig maglulugami, di yan. Tama? Tama ba? Tayo pa'y manalangin.